Alam niyo ba mga kabayan, yung anti-Duterte ngayon, sigurado wala na sana sila ngayon sa panahon na ito. Kung nakaraan na hindi si Duterte ang nagiging Pangulo. Kaya marunong talaga ang Panginoon. Si Duterte ang ginawa ng Pangulo nung time na yon. Dahil alam niyo kung bakit? Matinding pagsubok nun, nung naranasan natin sa panahon ni Duterte. Dahil may ISIS sa Marawi. Kung natatandaan nyo, umabot ng 5 months yun. Di ba? So, ganun. Kung hindi si Duterte ang nagiging Pangulo sa panahon na yon, biruin nyo, umabot ng 5 months, grabe, ang laki ng damage dun sa Marawi, mula pumasok ng ISIS. So, wala na sanang mga anti-Duterte ngayon. Baka isa sila sa nadali sa panahon na yun kung hindi si Duterte. Kaya dapat magpasalamat sila sa na ngayon nabubuhay pa sila, no? Nadugtungan pa ang kanilang buhay. So, ibig sabihin, ginawa yun para magbago sila, no? Pero ngayon pinakita nila ang kanilang ugali ngayon, no? So galit sila kay Duterte. Ang ganda ng ginawa ni dating presidente Duterte dati nung panahon niya, no? So yung ISIS ay talagang nalabanan niya, nagawa talaga ng paraan. Pero umabot ng ganung katagal. Kung ibang presidente yon, ay nako, sigurado ubos na yung mga anti-DDS at hindi na yun sila sana makapag nakaw ng malita-malita at baka wala na rin sana sila ngayon sa gobyerno, hindi sana sila makapasok. Yung mga congressman, yung mga senador pa, kung sino-sino man yun, yung mga galit kay Duterte, yung mga nagsabuhatan, nagpapadala sa ICC, di ba? Alam nila yun. Kaya dapat talagang yun ang iniisip nila, na nagpasalamat sila na nagiging presidente nung time na yun si Duterte. Kasi talagang marami sanang mawawala nung time na yun. At hindi pa yun. Pagkatapos ng ISIS, mayroon na namang COVID. Yung panahon ng COVID na naman, di ba? Okay, so ang dami nun. Kung hindi si Duterte ang nagiging Pangulo nun, naku, grabe. Yung mga anti-DDS ngayon, wala na rin yan sila. Kasama na yan siguro sila sa mga na-COVID din. Grabe, kaya talaga dapat sila magpasalamat na nagiging presidente si Duterte nung time na yun. Kasi kung hindi si Duterte nung time na yun, baka ngayon yung mga nagnanakaw ngayon, wala na yan sila, hindi na yan sila makapanakaw. Diba? Grabe, hindi nila naisip yun, hindi nila na-realize yun, na kung hindi si Duterte ang naging Pangulo nung time na yun, diba? Baka wala na sila. Pati ako, hindi nyo na sana ako makita ngayon. Diba? Baka nanibago na kayo na dumaan ito sa wall nyo, nakita nyo ako na dumaan sa Facebook nyo. O, diba? O, dahil nagsalita na ako. O, sumama na ako sa pagsasabi ng katotohanan. Sumasama ako sa katotohanan. Yung iba, sumasama sa kasinungalingan, sa mga masamang gawain. Grabe, nakakaya kayo, ang kakapal ng mukha nyo. Oh, 2 kamay, 2 paa, kumpleto, pero ang tatamad, kung ano-anong ginagawa, nakaw doon, nakaw dito. Tapos, kung ano-anong ginagawang kabaluslugan, ibibintang sa mga Duterte. Grabe ang mga mindset nyo, ang sasama. Mayroong iba naman, gwapo at maganda, pero sa panglabas lang, sa loob kalooban, grabe, sobrang bantot. Grabe naman. Bakit may mga ganong tao? Ang mga Duterte, ang bubuti nila. Ginagawa ni Duterte, puro kabutihan para malinis ang buong bansa sa ng Pilipinas. Ngayon, ang nangyayari, talagang nasayang ang naumpisa ni Tatay Digong. Grabe, alam niyo yan sa mga sarili niyo. Kaya lang, pinili ninyong hindi maging magandang gawain. Wala ba kayong choice? Sa bagay, dalawa lang ang choice natin. Choice ko tong gumawa ng hindi maganda, choice ko tong gagawa ng kabutihan. Dalawa talaga. Pero bakit ang choice nyo ay mga mali? Wala ba kayong pinag-aralan? Hindi ba kayo nakapag-aral ng elementary, kahit elementary? Kasi kung nakapag-aral kayo ng elementary, high school, o lalo na kung nakagraduate kayo, bakit masama ang ginagawa nyo? Bakit hindi kabutihan ang ginagawa nyo ngayon? Bakit ganyan ang mga mindset nyo? Kung mayroong kayong mabuting puso, grabe kayo. Pareho tayong mga Pilipino. Sana magtulungan tayo sa ikakabuti. Pero ang Pilipinas nagiging dugyot na dahil marami pa rin kagaya yung mga anti-Duterte na wala namang ibang gumagawa ng hindi maganda, kayo lang naman. Tapos ibibintang nyo sa mga supporter ng Duterte. Di ba? Mahilig kayo magbintang.
Grabe kayo, mga mindset nyo, mga makasalanang nila lang kayo. Mga pareho lang isa ang buhay natin. Kahit mauna man kaming mawala dito sa mundo, susunod din kayo. Di ba? Hindi na tayo abot ng 100 years ang edad natin. Kaya dapat gagawa tayo ng kabutihan. At least, kung bigla man tayong mawala dito, mabura bigla tayo dito sa ibabaw ng lupa, at least ang maalala ng mga tao ay yung nagawa nating kabutihan. Hindi yung mawala tayo bigla, tapos ang sabihin ng mga taong nakakaalam sa atin, ay buti nga nawala na yun. Kasi walang nagawang maganda yun sa mundo. Walang magandang nagawa dito sa hindi magandang halimbawa, di ba? Yun ang gusto nyong ipamana, iiwan dito. Hindi na dapat kung mahirap tayo. Ang kahirapan, andun lang yun. Ang importante, makakain tayo ng maayos, walang sakit. Kaya dapat gagawa lang tayo ng kabutihan. Di ba magkakabayan tayo, pareho tayong Pilipino? Saan ang yung ang nating mga puso? Di ba? So yun lang mga kabayan. So salamat.